Mapagpalang araw sa inyo, Sir JD, at sa lahat ng mga magigiting na tagapakinig. Isa din po ako sa masugid ninyong tagahanga at palaging nag-aabang ng mga bagong kwento sa inyong channel. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang malagim at nakakatakot kong karanasan. Isang alaala sa aking nakaraan na hanggang ngayon, kahit ubanin na ako, ay nagpapatayo pa rin ng aking mga balahibo at kailanman ay hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. Nasa edad 65 na ako at kasalukuyang naninirahan sa isang tahimik na lugar dito sa probinsya ng Iloilo. Nag-iisa na lamang ako sa buhay dahil maagang kinuha ng Panginoon ang aking asawa at ang mga anak ko naman ay may kanya-kanya na ring pamilya sa Maynila. Ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong kabataan ko pa lamang. Noong ako ay 21 anyos pa lamang. 4 kaming magkakapatid noon. Ako ang panganay. At may 3 akong nakababatang kapatid na babae. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Ang tanging ikinabubuhay lamang ng aking tatay Ruben at nanay Celia ay ang pagsasaka sa maliit na lupang inuupahan namin at paminsan-minsan ay pagtatanim ng mga gulay na inilalako ni nanay sa palengke. Dahil sa kahirapan, hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo. Pinili ko na lamang ibuhos ang aking lakas sa pagtulong kay tatay sa bukid. Nang sa gayon ay mapag-aral ko ang aking mga kapatid. Araw-araw init at ulan ang aming kalaban. Madaling araw pa lamang, bago pa man tumilaok ang mga manok, ay nasa palayan na kami para mag-araro at magtanim. Kapag maganda ang ani, nakakakain kami ng masarap. Pero kapag binagyo, minsan ay kamote at asin na lamang ang aming pinagsasaluhan. Sa araw-araw kong pagkakayod sa bukid, meron akong matalik na kaibigan at kasangga, si Kiko. Simula pagkabata ay magkasama na kaming lumaki. Magkasangga hanggang dikit sa lahat ng kalokohan at trabaho. Ulila na si Kiko sa mga magulang at ang tanging kasama niya na lamang sa bahay ay ang kanyang tiyahin na may sakit. Napakasipag ni Kiko. Ngunit may isang kahinaan. Napakalakas nitong kumain. Basta usapang pagkain, lalo na kung libre ay hindi mo ito maaawat. Kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. At sa tuwing may problema kami sa pera, ay kami ang nagdadamayan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno ng mangga, matapos ang buong maghapong pag-aani, ay bigla akong inakbayan ni Kiko. Bakas ang labis sa pananabik sa kanyang mga pawisang mukha, habang humihigop ng tubig sa kanyang baunan. Gusto mo bang sumama sa akin bukas ng hapon sa Sitio Wakas? May piyesta daw doon. Nakasalubong ko yung malayong pinsan ko kanina sa bayan. Nag-iimbita. Napakarami raw handa. May lechon. Nag-iihaw daw sila ng mga baboy ramo. At may inuman din. Agad akong napaisip sa kanyang mga sinabi. Pamilyar sa akin yung sitio na iyon. Ngunit sa pangalan lamang. Masyadong malayo ang lugar na iyon sa aming baryo. Nasa kabilang ibayo pa ito ng 3 bundok at kailangan naming maglakad ng halos 4 hanggang 5 oras sa loob ng makapal na kagubatan bago makarating doon. Wala kasing maayos na kalsada papunta sa sitio na iyon, kaya bihirang-bihira ang mga taong nagagawi roon. Napakalayo naman yan, Kiko. Sagot ko habang pinapagpag yung putik sa aking pantalon. Tsaka hindi ko kilala yung mga tao doon. Nakakaya namang makikain lang tayo doon ng walang dala. Ano ka ba? Libre nga daw eh. Pamimilit ni Kiko. Nanlalaki yung mga mata niya sa ideya na kakain kami doon. Sabi ng pinsan ko, tradisyon daw talaga sa Sitio Wakas na magpakain ng mga dayo tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan bilang pasasalamat sa kanilang masaganang ani. Bukas na bukas yun. Isipin mo na lang, makakatikim na ulit tayo ng masarap na karne.
Tsaka baka makapiling pa tayo ng magagandang dilag doon. Sayang ang pagkakataon. Dahil sa pambibilog ng ulo ni Kiko at dahil na rin matagal-tagal na kaming hindi nakakatikim ng masaganang handaan dahil sa hirap ng buhay, ay unti-unting lumambot ang aking desisyon. Naisip ko rin na baka nga magandang pagkakataon nito para makapag-relax naman kami kahit isang gabi lang. Oo, sige, pag-iisipan ko. Pero kailangan ko munang magpaalam kay Lolo Tasyo. Tingnan natin kung papayagan niya ako. Ayun. O sige, susunduin kita bukas ng tanghali ha. Huwag ka nga atras. Masayang sagot ni Kiko bago kami maghiwalay ng landas pa uwi. Kinagabihan, pagkatapos namin magkapunan ng pamilya, ay nakita ko ang aking Lolo Tasyo sa aming maliit na balkonahe. Tahimik siyang nananabako habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang Lolo Tasyo ang pinakamatanda sa aming pamilya. Kilala siya sa aming baryo bilang isang matalinong matanda na maraming nalalaman tungkol sa mga hiwaga at kababalagan sa aming probinsya. Tumabi ako sa kanya sa pag-upo. Nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi ang tungkol sa paanyaya ni Kiko. Ngunit tila nabasa ng matanda ang aking isipan. Napatingin siya sa akin at ibinuga ang makapal na usok ng kanyang tabako. Tila may bumabagabag sa isip mo, apo. May gusto ka bang sabihin? Malalim na tanong ni Lolo Tasyo. Napabuntong hininga na lamang ako bago ko ikwento sa kanya yung inaalok na pupuntahan namin ni Kiko. Isinalaysay ko ang tungkol sa malaking piyesta sa Sitio Wakas at ang mga imbitasyon ng pinsan ni Kiko. Biglang natigil sa pananabako si Lolo Tasyo. Ang kanyang maaliwalas na muka ay biglang napalitan ng matinding kaba at pag-alala. Sa liwanag ng kasera, nakita ko ang pamumutla ng kanyang pisngi. Inilapag niya ang kanyang tabako at seryosong humarap sa akin. Sitio Wakas? Sigurado ka ba sa pangalan ng lugar na pupuntahan ninyo ni Kiko? Pabulong ngunit madiin niyang tanong. Tumango ako. Opo lolo. Bakit po? May alam po ba kayo sa lugar na iyon? Pumikit ng mariin si Lolo Tasyo at umiling-iling na. Hindi maganda ang kutob ko dyan, Tonyo. Medyo delikado at tago ang lugar na iyon. Alam mo ba kung bakit walang gustong tumira o magtungo roon, maliban sa mga taga roon? Naghihintay lamang ako sa susunod niyang sasabihin. Unti-unting gumagapang yung kaba noon sa aking dibdib. May bali-balita. Matagal na panahon na ang nakakaraan. Patuloy ni Lolo Tasyo. Isang liblib na baryo iyon na pinamumugaran ng mga hindi tagalupa. Mga aswa. Mga mangangaso ng laman ng tao. Yung pinsan ng kakilala ko noon, naimbitahan din sa ganyang klase ng piyesta sa Sitio Wakas. Mahigit 3 dekada na ang nakakalipas. Nagpunta sila doon para makikain. Pero hindi na siya nakauwi. Di anino o buto niya walang natagpuan. Ang sabi-sabi, hindi daw hayop ang kinakatay nila sa piyestang iyon. Lolo naman, huwag po kayong ganyan. Pilit akong tumawa para pag-anin ng usapan. Bagaman, kinikilabutan na ako. Nagpapaniwala naman po kayo sa mga ganyan chismis ng matatanda. Baka naman po naligaw lang sa bundok yun o kaya ay nag-asawa na ng taga roon. Kaya hindi na umuwi. Wala namang katibayan na may aswang doon. Kahit noon pa man ay hindi ako masyadong naniniwala sa mga aswang, tikbalang o kapreman. Ang tanging iniisip ko lang ay puro gawa-gawang kwento lamang ang mga ito para manakot ng mga bata para hindi lumabas ng gabi. Pero hindi ngumiti si Lolo Tasyo. Kung yan ang pasya mo, apo, hindi kita pipigilan. Dahil malaki ka na. Pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng tao ay mabuti na nag-aalok ng pagkain. Ayoko lang na may mangyaring masama sa iyo dahil ikaw ang inaasahan ng pamilyang ito. Tumayo si Lolo Tasyo at pumasok sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa ay bumalik siya na may dalang isang maliit na sisidlan. Pinuksan niya ito at ipinakita sa akin ang laman.
Isa itong maliit na bote na naglalaman ng maitim na langis. Sa loob ng langis ay may nakababad na maliliit na ugat doon. Buto ng prutas at isang pirasong bawang na nakatuhog sa maliit na krus na iari sa tanso. Ano po iyan, Lolo? Ito ay lana. Sagot ni Lolo habang kinukuha ang maliit na bote na may nakataling itim na sinulid. Ito ay espesyal na langis na ginawa pa ng aking lolo na isang albularyo. Binata pa lamang ako nang ibigay ito sa akin. Hinawakan ni Lolo Tasyo ang kamay ko at inilagay ang bote sa aking palad. Ingatan mo ito, anak. Huwag mo itong iwawaglit sa iyong bulsa. Ang langis na ito ay kumukulo at umiinit kapag may malapit sa iyong masamang nilalang. Ito ang magiging babala mo. Ikunento pa ni Lolo na noong kabataan niya, inatake ang kanilang kampo sa bundok ng isang malaking aso na kasinlaki ng baka. Ang langis daw na iyon ang nagligtas sa kanya dahil nag-init ito ng sobra bago pa man makalapit ang halimaw. Kaya nakapaganda siya ng itak at naitaboy ang nilalang na biglang naging taong duguan bago tumakbo sa dilim. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa inyo sa kabilang bundok, bilin niya. Kaya mas mainam nang may protection ka. Ibulsa mo ito at kapag naramdaman mong nagiinit ang bote, umalis na kayo agad ni Kiko nang walang lingon-lingon. Kahit labag sa aking paniniwala, tinanggap ko ang lana. Ibinulsa ko ito upang mapanatag na lamang ang loob ng aking lolo. Nagpaalam na ako na matutulog dahil mahaba-haba ang aming lalakarin kinabukasan. Kinabukasan ng tanghali, gaya ng napag-usapan ay sinundo ako ni Kiko. Bakas sa mukha niya ang labis na pananabik nun. Matapos magpaalam kina nanay at tatay, ay sinimulan na namin ang mahabang paglalakbay. Nasa 2:00 na ng hapon nang pumasok kami sa paanan ng bundok. Sa simula ay masigla pa kaming nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ngunit nang makarating na kami sa gitna ng kagubatan, unti-unting nagbabago ang paligid. Yung mga nagtataas ang puno ay tila tumatakip sa sikat ng araw na nagbigay ng madilim at malamig na atmosphere sa buong paligid. Biglang nawala ang huni ng mga ibon noon at kuliglig. Sobrang tahimik ng lugar na tanging ang pagyapak lamang namin sa mga tuyong dahon ang aming naririnig. Habang naglalakad kami sa isang makipot na daan, biglang may narinig akong mahinang kaluskos mula sa itaas sa mga sanga. Napalingon ako. Wala naman ako nakita kundi mga dahon. Kaya kinabahan ako ng bahagya. Naisip ko tuloy yung mga ikunento ni Lolo Tasyo kagabi. Binilisan ko ang aking paglalakad. Pero maya-maya pa nakarinig ako ng mahina ngunit matinis na tunog. Tumingala ako sa mayabong na halamanan. Nanindig ang balahibo ko sa batok sa tindi ng takot nang naisip ko na baka totoo nga ang aswang. Akma na sana akong tatakbo papalik. Pero biglang tumawa ng malakas si Kiko. Namumutla ka. Natatakot ka ba sa ibon? Pangaasar pa sa akin ng loko. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Naaamoy mo na ba yung inihaw na karne? Siraulo ka talaga, Kiko. Inis kong sagot, pilit tinatago yung kaba. Ang tahimik kasi masyado ng gubat. Malay ko ba kung may lumabas na aswang dyan? Asus, wala namang aswang. Tumawa ulit siya sabay tapik sa aking balikat. Patuloy kami sa paglalakad hanggang sa unti-unti nang dumilim ang kalangitan. Pasado 6:00 ng gabi nang maaninag namin ang mga liwanag mula sa malayo. Habang papalapit kami, nakita namin ang isang malaking tarangkahan na gawa sa makakapal na kawayan. Sa likod nito ay ang nakasulat na Sitio Wakas. Nang makapasok kami, nagulat ako sa aking nakita. Maliwalas at napakagara ng pagkakaayos ng lugar. May mga nakasabit na pulang parol sa bawat puno at bawat bahay. Napakaraming tao ang palakad-lakad.
nagtatawanan at may tumutugtog na banda sa gitna ng plaza. Sa isang gilid nakita namin ang mahahabang mesa na puno ng sari-saring pagkain. Ngunit sa kabila ng masayang musika na iyon at amoy ng masasarap na ulam, may kakaiba akong naramdaman. Nang mapadaan kami sa isang grupo ng mga tao, napansin kong bigla silang tumahimik at sabay-sabay na lumingon sa amin ni Kiko. Seryoso ang kanilang mga muka, ngunit may kakaiba sa kanilang mga tingin. Tila sinusuri nila ang aming mga katawan mula ulo hanggang paa. Mapuputla din ang kanilang mga balat. At kung mapapansin mong mabuti, halos pare-pareho silang nangingitim ang paligid ng mga mata. May napansin din ako sa kanilang mga braso. Isang malaking mga tattoo na hugis bilog at sa gitna nito ay may nakaukit na parang muka ng isang baboy ramo na may mahahaba at matatalas na pangil. Nanindig ang mga balahibo ko. Inalis ko ang aking pagtitig sa mga tao nang marahan akong siniko ni Kiko. "Ah, ayun na pala si Tio Ramon, yung pinsan kong nag-imbita sa atin." Turo ni Kiko sa isang lalaking patungo sa amin. Ang lalaking tinawag niyang Tio Ramon ay matangkad. Malaki rin ang pangangatawan at nakasuot ng magagarang alahas. Ngumiti ito ng napakalapad sa amin. Ngunit napansin ko ang kanyang mga ngipin noon. Masyadong matutulis ang kanyang mga baga at medyo naninilaw na din ito. "Kiko, mabuti naman at nakarating kayo ng kaibigan mo," sabi ni Tio Ramon. Sabay tapik niya ng malakas sa likod ni Kiko na halos ikaputla ng kaibigan ko sa sobrang lakas. Tapos lumingon ito sa akin. "At sino naman itong malusog mong kaibigan?" Si Tonyo po, Tio. Kaibigan ko po sa aming baryo," sagot ni Kiko. Tinitigan ako ni Tio Ramon mula ulo hanggang paa nun. Dinilaan niya ang kanyang labi bago nagsalita. "Tamang-tama, saktong-sakto ang pagdating ninyo. Mahaba ang inyong ibinahe kaya kailangan niyong magpahinga at kumain ng marami ha. Ihahanda na ang pinaka-espesyal na karne mamayang hating gabi. Pero bago iyan, sumunod muna kayo sa akin sa malaking bahay para makapaglinis kayo ng katawan." Wala kaming nagawa kundi sumunod nun. Dinala kami ni Tio Ramon sa isang malaki at lumang bahay na gawa sa bato at kahoy sa pinakadulo ng sitio. Ang loob ng bahay ay napakadilim. Tanging mga kandila lamang ang nagsisilbing liwanag. Sa loob ng bahay, umakyat kami sa ikalawang palapag. Binuksan niya ang isang malaking kwarto nun. "Dito muna kayo magpahinga. Matulog muna kayo. Gigisingin ko na lang kayo kapag luto na yung pangunahing handa ah." Pagkaalis ni Tio Ramon, agad na nahiga si Kiko sa malambot na kama. Ako naman ay nakaramdam ng matinding pagod kaya sumandal na lamang ako sa dingding at ipinikit ang aking mga mata. Habang natutulog, dinalaw ako ng isang napakasamang panaginip. Sa aking panaginip, tumatakbo daw kami ni Kiko sa gitna ng sitio. Wala na yung mga dekorasyon at musika. Yung paligid ay nag-aapoy at amoy malansang dugo. Maya-maya ay nakita ko si Kiko na nadapa. Bago ko pa siya matulungan, may mga aninong tumalon noon mula sa mga bubong ng bahay. Mga taong nakayuko, mapuputla at may mga pakpak na tila sa mga paniki. Biglang bumulaga sa harapan ko ang isang nilalang noon na kahawig ni Tio Ramon. Ngunit ang kanyang muka ay naging kalahating baboy ramo at kalahati ng tao. May matatalas itong pangil at naglalaway habang nakatingin kay Kiko. Bago pa ako makasigaw, nakita ko kung paano ibaon ng nilalang ang matutulis nitong kuko sa tiyan ng aking kaibigan. At sinimulang kainin ito ng buhay. Malakas kong isinigaw ang pangalan ni Kiko sa panaginip ko. Nagising ako na hinahabol ang aking hininga. Pawis na pawis ang aking buong katawan. Pagmulat ko ng mata ko,
Mabilis kong hinanap si Kiko sa kama. Pero wala na siya doon. Bumangon ako at doon ko biglang naramdaman isang matinding paso noon sa aking hita. Kinapa ko yung aking bulsa at napasigaw ako ng mahina sa sakit. Yung maliit na bote ng lana na ibinigay ni Lolo Tasyo ay halos kumukulo na sa sobrang init. Hindi ko alam kung anong gustong ipahiwatig nito. Ngunit ramdam ko ang matinding panganib. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong ikalawang palapag. Nakarinig ako ng mga boses mula sa likuran ng bahay. Kaya maingat akong bumaba ng hagdan at sumilip sa may kusina patungo sa likod bahay. Nagulat ako sa aking nakita. Isang napakalaking siga ang nasa gitna ng bakuran nun. Sa paligid nito ay may malalaking kawan na kumukulo. Nakita ko yung mga taong nakita namin kanina sa plaza. Ngunit wala na silang mga pang-itaas na damit. Nagkikislapan yung kanilang mga mata sa dilim. Naging mga kulay pula nga pa ito eh. At ang kanilang mga kuko ay nagsihabaan. Sa isang gilid nakita ko ang isang maliit na altar nun. Isang rebulto na gawa sa kahoy ang nakatayo doon. Ang mukha ng rebulto ay may hahalin tulad sa isang halimaw. May sungay at pangil ng baboy ramo at may mga pakpak din. Eksaktong-eksakto sa halimaw sa panaginip ko kagabi. Habang nakatago ako noon sa madilim na parte at nanginginig sa takot, biglang may malamig na kamay na pumigil sa aking braso. Muntik ako mapasigaw ngunit agad nitong tinakpan ang aking bibig. Paglingon ko nakita ko ang isang napakagandang babae. Gusgusin siya, nakakadena ang isang paa niya at puro pasa ang katawan. Tila isa siyang alipin na tagahugas doon. Mataimtim siyang tumitig sa akin ng seryoso at bumulong na nanginginig ang boses. Habang maaga pa, umalis na kayo ng kaibigan mo rito. Hanapin mo na siya, tumakas na kayo. Nanginginig akong nagtanong. Ano pong nangyayari doon? Hindi ba nagkakatay lang sila ng baboy ramo para sa piyesta? Umiling ang matanda at namuuan luha sa kanyang mga mata. Itinuro niya ang direksyon ng mga kumukulong kawa gamit ang kanyang mga nanginginig na daliri. Hindi kayo ligtas sa lugar na ito. Walang baboy ramong kinakatay dito. Mariin at garalgal niyang wika. Wala silang ibang hinihintay kundi kayo. Kayo ang hihahanda nila para sa piyesta mamayang gabi. Dito na po nagtatapos yung ating part 1. Part 1 pa lang po ito at susunod po ang ating part 2. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig and see you again on the next video.